Hapon po, Brother Eli. Yung tatanong ko lang po, sa dami po ng reliyon ngayon sa buong mundo, ano po ba talaga ang salita? Ano po ba talaga ang totoong salita ng Diyos? At ilan po ba talaga ang Diyos? Yun lang po. Alam mo kapatid, napakaraing Diyos ang kinikilala ng mga tao. Dahil sa dami ng Diyos na kinikilala ng tao, ang dami ring relihiyon. Halimbawa, para madaling mo maintindihan, si Buddha ang Diyos ng mga Budista. Yung tinatawag na Buddhism. Ang kanilang kinikilalang Diyos, si Buddha. Alam natin na yun mali dahil si Buddha ay tao. Hindi lang tao, kundi isang taong namatay. Nakasulat yun sa 2005 edition ng Encyclopedia Britannica. Pakibasa mo, kapatid na Luz. Ito po yan, nakasulat sa 2005 Encyclopedia Britannica. The Buddha died after eating poisonous mushrooms served him by accident and escaped the cycle of rebirth. His body was cremated and stupas were built over his relics. Ayan. Si Buddha ay isang tao na yung salitang Buddha talaga, ang kahulugan nun sa ating salita, naliwanagan. In English, it means enlightened. Yung salitang Buddha, naliwanagan. Paano magiging Diyos yun? Meron ba naman Diyos na naliwanagan? Ang Diyos ay liwanag, ayon sa Biblia. Yung Buddha, ang pangalan niya kasi, Siddhartha Gautama. Ang tawag, Enlightened One or Buddha. Isang Diyos ito, kinikilala ito, bilyon tao, bilyon mga Inchik, mga Hapon, mga taga-Asya, at meron na rin sa iba't ibang parte ng mundo. Biro mo ang kanilang Diyos, mali, tao. Taong namatay, kumain ng kabuti na melason, patay siya. Paano naging Diyos yun? Pero kinikilala ng mga tao. Kaya maraming mga Budista sa mundo, kapatid. Ganon din naman yung si Baha'u'llah, ng Baha'i faith. Ang kanilang Diyos ay Baha'i faith. Nakadiskusyon ko yan doon sa programa ni Manolo Pabis nung araw. Ang kanilang leader, si Shoghi Effendi, na itatag yan noong 1897. At ang tawag kay Shoghi Effendi, siya yung guardian ng Baha'i faith. At namatay siya noong 1921. Yung Baha'i faith na yan, naniniwala kay Baha'u'llah. Yun namang Mormons, kaiba naman yun. Bagaman naniniwala kay Jesucristo raw sila, ang tawag naman sa kanila, Mormons. Galing sa pangalan ng anghel daw na nakipag-usap kay Joseph Smith na ang pangalan ay Moroni. Kaya ang tawag sa kanila, Mormons. Sa dami ng relihiyon ngayon, bawat isa meron silang kinikilalang Diyos. Ang sabi ni Pablo nung kanyang panahon, sa 4:8 ng Galacia, ganito, Gayunman ng panahong yaon, sa hindi ninyo pagkakilala sa Diyos, kayo'y nasa pagkaalipin ng sa katutubo ay hindi mga Diyos. Maraming mga hindi tunay na Diyos na kinikilala ang mga tao. Sabi ni San Pablo sa mga taga-Galacia nung una, ng panahong nakaraan, sa hindi nyo pagkakilala sa Diyos, nasa pagkaalipin kayo, nang sa katutubo ay hindi mga Diyos. Niluluhuran si Pedro, pati anghel niluluhuran, sinasamba. Kagaya ni Anghel Gabriel at saka ni Arkanghel Miguel. Niluluhuran yan. Sinasambang parang Diyos. Yan, labag sa Biblia yan
sa 1.25 ng Roma, kapatid na Edil. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Ayun. Sabi, pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. At sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa sa lumalang. Imbis na yung lumalang ang sambahin at paglingkuran, ang sinasamba nilalang. Kagaya nga ni Buddha. Nilalang yun tao yun Yung Anghel Gabriel, nilalang yun. Anghel yun. Ang mga Diyos ng mga Romano, nung araw, napakarami. Ang Diyos ng mga Ehipsyo nung araw, napakarami rin. Nang yan, kapatid, nagpapatunay sa sinasabi ng Biblia na maraming taong naligaw sa pagkakilala sa Diyos. At dahil dito, dumami relihiyon. Iba ang relihiyon ng mga tinatawag natin ngayon na mga Hindus. Sinasamba pati baka. Di sila kumakain ng baka, sinasamba nila baka. Kalabaw, ganun din. Di nila kinakain kalabaw, sinasamba nila. Elepante, sinasamba nila. Doon sa Singapore, nung napunta ako ron, meron doon isang templo. Ang nakadekorasyon, lahat puro hayop. Templo ng mga Hindus yun. At ang nakakamangha, pati daga sinasamba ng mga Bombay. Paniwala nila yung kanilang mga ninuno na namatay, na-reincarnate, ipinanganak uli, at naging daga. Kaya sinasamba nila yung mga daga. Ano ba yan? No? Yung mga tira ng daga, kinakain nila. Pakain nila yung mga daga, tapos yung tira, kakainin nila. Nakakamangha, pero katotohanang nangyayari sa mundo, tama yung sabi nung pasyon na ginawa ng paring Katoliko, kinopya sa Biblia yun Yung ibang bahagi ng pasyon, sabi ron, lalong dakila ang sala ng tanang anak ni Eva. Anakin ay idolatria. Kahit ano'y sinasamba, pinaparang Diyos nila. Lalong dakila ang sala ng tanang anak ni Eva. Anakin ay idolatria. Kahit ano'y sinasamba, pinaparang Diyos nila. Ayun, kahit ano sinasamba. Kahit krus. Isang kahoy na ginawang krus, dinikit sa dingding, luluhuran yon. Kahit na yung kalendaryong pinapamigay ng mga inchik nung araw sa mga suki nila. Bibiyakaling kalendaryo, nakalagay doon si Santa Maria raw yon. Dikit sa dingding yon, lagyan ng kandila, ayun, luluhuran na yon. Kahit ano sinasamba. Kahit nga alkitran ipupuna sa dingding yung alkitran, kukurus-kurusan na ron. Tamang-tama ang sabi sa Biblia, ang daming mga hindi tunay na Diyos na kinikilala at sinasamba at pinaglilingkuran ng tao. Kaya ang tawag dyan ni San Pablo, kasinungalingan. Pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. At sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa sa lumalang, na yung taong kanyang nilikha ay sumamba sa nilalang nakapareho nila at hindi sa kanya sumamba. Pero yan ang katotohanan nangyayari, kapatid na Edil. Ngayon, dun sa isang tanong mo, alin ba yung sa dinami-dami ng relihiyon ngayon sa mundo, alin ba yung relihiyon na nakabase sa salita ng Diyos? Ang Biblia naman iisa lang Maraming relihiyon, pare-pareho Bibliang dala. Alam mo kung ano yung nasa Biblia nila. Biblia ng pare, ang nakalagay Iglesia ng Diyos.
hindi Katoliko. Sa Biblia mismo ng mga pare, may pirma pa nila, no? Basahin mo nga si Slus yung pinirmahan ni Cardinal Rufino Santos, kauna-unahang kardinal na Pilipino. Opo, yan po ang Bibliang Katoliko. Mayroong imprimatur ni Rufino J. Cardinal Santos, Arquiepus Manilensis. May nihilabstat ni Mario Baltasar, OPSSL. Yan po ay Bibliang Katoliko. Ano ang relihiyon o iglesyang nakasulat dyan? Pakibasa mo, kapatid na Daniel, yung 20:28 ng Gawa. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na pinaglagyan sa inyo ng Espiritu Santo bilang mga tagapamahala upang pamahalaan ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos ng sarili niyang dugo. Nakasulat sa Bibliang Katoliko, iglesia ng Diyos. Yun ang tunay na iglesia sa Biblia. Iglesia ng Diyos, kapatid. Hindi iglesia Katolika. Mamamangha ka rin, Sa Biblia ng pare ang nakalagay iglesia ng Diyos. Pero sila, iglesia Katolika sila. Iba ang pangalan ng iglesia nila, iba rin ang aral nila kaysa sa nasa Biblia. Alam nyo kung bakit ang pangalan nila ay Iglesia Katolika? Pakibasa mo, kapatid na Daniel, yung Discourses on the Apostles' Creed. Isang librong Katoliko na kinikilala ng Katoliko. Po ang nakalagay sa Discourses on the Apostles' Creed by Reverend Clement Croft, page 191. In 1870, at the Vatican Council, the name Roman Catholic Church was proposed, but it was rejected. The bishops assembled unanimously decided upon this official name, the Holy Catholic Apostolic Roman Church. Kita nyo, Bakit pala naging Iglesia Katolika? Nagkaroon pala ng konsilyo o pagtitipon sa Vatikano. Pinag-uusapan nila kung ano ang dapat ipangalan sa kanilang iglesia. Ang ipinropose, Roman Catholic Church. Pero tinutulan yon. Ang mga nagkakatipong mga obispo Katoliko, unanimously, kaisa sila lahat, na ang opisyal na maging pangalan ng kanilang iglesia ay the Holy Catholic Apostolic Roman Church. Santa Iglesia Católica Apostolica Romana. Nakita nyo? Yan pala, pinagkaisahan lang yung pangalan na yan, hindi nakabatay sa Biblia. Kasi sa Biblia, may pangalan na yung iglesyang totoo. Yung itinayo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, ang tawag doon, iglesia ng Diyos. Sa lahat ng Biblia, nakasulat yun. Yung unang Bibliang Tagalog, basahin natin kung ano nakasulat doon. Yung Bibliang Katoliko. Ito po ang nakasulat, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na pinaglagyan sa inyo ng Espiritu Santo bilang mga tagapamahala upang pamahalaan ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos ng sarili niyang dugo. Ayun. Doon sa ang dating Biblia naman, basahin natin din, kapatid na Daniel. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Iglesia ng Diyos ang nakasulat sa Bibliang Kastila. Basahin natin. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia de Dios, la cual ganó por su sangre. Iglesia de Dios. Sa Bibliang Ingles, basahin natin. Take heed therefore unto yourselves and to all the flock, over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which he hath purchased with his own blood. Church of God, sa Bisaya, ganun din Iglesia sa Diyos, nga gipalit niya sa iyang kaugalingong dugo. Sa Ilocano, tingnan mo. Iglesia ti Diyos. Isu a ginatang na iti dara na. Yun.
iglesia ng Diyos. Kaya kahit saan mong Biblia tignan ang iglesyang sinasabi sa Biblia o yung relihiyon ay tinuturo ng Biblia, yun ay iglesia ng Diyos, kapatid. Kung babasahin natin sa iba pang talata, doon sa 2 Korinto 1:1, ang sinasabi yun din, iglesia ng Diyos. Nang ipangaral ni Pablo yan sa taga-Korinto, iglesia ng Diyos pa rin ang sinabi niya. Basahin natin yung 1:1 ng 2 Korinto. Si Pablo na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Timoteo na ating kapatid sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Akaya. Iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Ang natanggap ng taga-Korinto, iglesia ng Diyos pa rin. Basahin natin sa Bibliang Kapampangan yan, kapatid na Daniel. I Pablo ameto ngay apostol ng Kristo Jesus, king pamamilatanan ning kaburyanan nin Dios, at i Timoteo ake katang kapatad, king iglesia na ning Dios, ay at yu Korinto. Iglesia na ning Diyos at yu Korinto. Kahit sa ang Biblia, basahin mo, 11 talata, nagpapakita ng iglesyang katotohanan sa Biblia, iglesia ng Diyos. Natural, ang Diyos ang may-ari, kung sa Diyos, dapat tawagin sa pangalan ng Diyos. Yun ang regla ng katwiran Yun ang talagang katwiran. Kung sino may-ari, tinatawag sa pangalan ng may-ari. Halimbawa, asawa ni Pedro. Sa pangalan ni Pedro tinatawag, anak ni Pedro, bahay ni Pedro, bukid ni Pedro, kalabaw ni Pedro. Laging nakadugtong yung pangalan ni Pedro kasi siya may-ari. Parang ang Diyos, Espiritu Santo ng Diyos, Anghel ng Diyos, tao ng Diyos, bayan ng Diyos, aral ng Diyos, salita ng Diyos, iglesia ng Diyos, 43:7 ng Isaias. Bawat tinatawag sa aking pangalan at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian, yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa. Kaya maliwanag kapatid na Idil. Sabi ng Diyos mismo, yung tinatawag sa kanyang pangalan, yun ang aking kaluwalhatian. Yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa. Ang sa Diyos, tinatawag sa kanyang pangalan. Kaya sa Biblia, makikita mo sa maraming talata, ang pangalan ng iglesia, kung saan nandoon ang tunay na relihiyon o pagsamba sa Diyos, ay ang iglesia ng Diyos. Sana naunawaan mo, kapatid. Marami pa akong gustong basahin, kaya lang maubos ang oras natin Sana naunawaan.